Sa mga unang oras na tayo'y maipanganak, mukha niya ang ating tinititigan. At maging ang matinis nating pag-iyak, siya lamang ang makakapagpatahan. Hindi ba't ito ang mga nabubuong larawan kapag nababanggit ang salitang ina? Larawang habang buhay na nakatatak sa isipan ng binatilyong ito. Mapalad siyang maituturing na pinalaki siyang busog sa aruga at pagmamahal. Mapalad sa kabila ng katotohanang ang babaeng nag-alay ng buhay para sa kanya ay hindi naman niya totoong inay. Siya ang babae sa larawang iginuhit ni Benji, si Nanay Zenaida. Sa tuwing binabalikan niya ang kwento ng kanyang nakaraan, ni sa panaginip, hindi naman daw niya hiniling na mag-cruise ang landas nila ni Benji. Sa totoo lang, iba raw ang nais niyang tahaking buhay, lalo na nang nagsimula siyang umibig. Noong 1970, konduktora ako si driver ng DM Transit. Doon na kami nagkakilala sa kumpanya na yon. Hanggat nabuo yung namin, dalawa. Ang ginawa naman niya, sumama sa probinsya namin. Ikinasal na kami na bigla na lang. Tapos balik na kami ng Maynila. Sinikap ni Nanay Zenaida na gampanan ang pagiging isang mabuting asawa at ina para sa kanyang mag-anak. Gayunpaman, hindi nakaligtas ang buong pamilya sa malalaking lubak sa buhay na kinaharap nila. Sa hirap ng buhay namin, isang kayod, isang tuka, hindi kami nakaano doon. Doon na rin namatay yung panganay namin. Palaaway ako. Pag makarinig ako ng mga chismis na maingay ako. Nakikipagtalo ako. Samantala nung buhay pa yung anak ko, kahit anong marinig ko noon, hindi ako kumikibo. Pero ang nagsilbing malakas na sampal sa mukha ni Nanay Zenaida ay nang magbunga ang bawal na pag-ibig na kinasangkutan ng kanyang mister. Nalaman ko na lang, 91, meron na siyang kinalulukuhan, pero hindi ko pinapansin kasi busy ako sa hanap buhay ko eh. Nagtitinda ako ng mga gulay, nagbabalintawak ako noon. Yung asawa mo may kasamang buntis, sabi nila sa akin. Kung nagbababay ang asawa ko, ay ang hanap buhay ko, negosyo, sana minamalas ako. Yun ang mga tanong, yung mga sinasagot ko sa mga tao, sir. Pumupunta sa bahay, napaka-trader talagang babae na yan. Matalik na kaibigan ko pa nga yan eh. Nangungutang ako sa kanya noon yung mga produkto niya eh. Hindi ko naman alam na ganun ang gagawin niya sa akin. Kaya, nung nalaman ko na may relasyon na nila sa asawa ko, nirarayot ko na siya. Sinusugod ko na. Nag-away pa nga kami, sir eh. Ni-wrestling ko yung babae. May pingas yung tainga niya eh. 7 months, sir. Nung malaman ko na may Benji na kami. Tapos, 9 months, hiniram niya. Asawa ko, hiniram niya doon sa babae. Pinabaon na naman ng 2 pante at saka 2 baru-baruhan niya. Yun ang dala niya sa akin. Ngayon, sa awa ko sa kanya, dahil yung damit niya maliit na. Yung para bang naawa ako na wala akong galit na. Parang natuwa ba ako na anghel na dumating sa buhay ko. Tila nanlamig ang tunay na ina ni Benji sa sariling anak nang pumanaw ang lalaking nakabuntis sa kanya. Ito na marahil ang naging dahilan para magpasyang talikuran na lamang niya ang sanggol at iwanan na lamang sa totoong asawa ng lalaking nakarelasyon niya. Para kay Nanay Zenaida, hindi galit, kundi pagkahabag ang naramdaman niya sa naging anak ng kanyang mister sa ibang babae. Ang pwedeng sa health mental, sir, yung 7 years old niya, nasa 3.5. Halos kalahati ang leg niya. O ngayon, sabi ko, saan ko dapat papasukin? Sa SPED center daw. Parang sarili kong anak, galing sa laman ko, hindi iiba. Pag yung mag-ulam nga kami, 1/4 na karne, halos hindi na nga niya ako tinitirahan, sabaw na lang sa akin. Sabi ko, ano ba yan, Benji? Hindi ka wala magtira. Ako po si Benjamin Kisa. 20 years old.
naglilinis. Naglilinis ng Bahay. ano pa? Nagugas. Naghuhugas ng Pinggan. naghuhugas ng pinggan. Ano pa? Tapos nag-iigib. Nagigib. Ano pa? Tapos nagbabantay ng tindahan. Sa ngayon, may sarili ng pamilya ang panganay na anak ni Nanay Zenaida. Kaya naman ang tanging niyang kaagapay sa buhay, ang batang itinuring na niyang bunso. Ang iniisip ko noon, sir, hindi ko pa alam na SPED, special child. Maghahanap na ako ng mapapasukan ko sana nakatulong na maisasama ko siya. Pero nung nalaman ko na special child, sabi ko, ituloy ko ang tindahan ko. Pag uwi ko, may bit-bit ako. Pag nandito ako sa bahay, kahit papaano may bumibili, nakakabenta rin ako. Yun lang ang ikinabubuhay namin noon. Dahil naigapang niya itong mapag-aral sa mga special education class sa kanilang lugar, katuwang na ni Nanay Zenaida si Benji sa paghahanap buhay. Magandang negosyo itong basahan, kaso nga lang wala akong sariling makina, nagpapatahi ako sa mayroon makina at ito ang inaasahan ko na makakatulong sana sa amin. Gayunpaman, hindi maaalis kay Benji ang pagiging mapaglaro. Dito sa kanyang munting basketball court ang pangalawang mundo ni Benji. Wala lang, nag-basketball lang. Gusto mo maging basketball player? Hindi man sila magkadugo, matagal nang pinagbigkis ng labis na pagmamahal sa isa't isa ang kanilang mga puso. Dahilan para maungusan nila ang lahat ng pagsubok na kinakaharap nilang dalawa. Hanggang nabubuhay ako, sir. Oh. Kaya bahala na siya kung mahaba-haba pa yung buhay ko, bahala na siya kung asikasuhin niya ako. Pag napanda ka na, ako mag-alaga sa'yo ha. Talaga? Hindi ka na mag-aasawa? Hindi pa pwede. Bakit? Hindi ka pa pwede mag-asawa? Di ba? Pero may nagugustuhan ka ng babae. Wala pa nga. Kunyari hindi naririnig ni nanay, ano pang gusto mong iregalo sa kanya? Damit niya. Damit? Ano pa? Sisinelas lang si nanay eh. Siraning sa'yo si nanay? Luma na. Yun o, susot na. Luma na. Gaano mo kamahal si nanay? Mahal mo ba siya? Oo. Kasabay ko nga ang pag-uwi eh. Pag sumasamba ako, Ano? Kasabay mo siya? pauwi. Magkasabay kami dalawa. Eh pag natutulog, katabi ka niyan. Hindi, sa taas lang ako. Sa taas ka lang. Gaano mo kamahal si nanay? Pakita mo sa akin gaano kalaki. Ganun na. Kalaki? Hindi kailangang dalhin ng 9 na buwan sa sinapupunan ang isang bata para makatikim ito ng pagmamahal ng isang ina. Ito ang aral na isinasalarawan ng kwento ni Benji at ng kanyang Nanay Zenaida.